Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Thank you, Daddy God. Wala tayong masabi. Talagang napakabuti niya. Isipin nyo, nasa 1 taon o 2 taon pa lang tayo, pero ang pagkilos ng Diyos sa ministeryong to, talagang napakabuti niya. Ang buti-buti niya, talagang binibigay niya lahat ang mga pangangailangan ng simbahang to. Kaya tayo, wala naman tayong gagawin kundi umangkas lang tayo sa biyaya niya. Amen? Sige po. Ngayon pong araw na to, talagang pumunta rin po tayo dito para lalo tayong maging matibay sa salita ng Diyos at ating pag-aaralan ang kanyang mga salita. Pwede po ba tayong manalangin? Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, maraming pong salamat sa iyo sa oras pong to na umpisa pa lamang ng aming pag-aawitan. Thank you dahil alam po namin ang iyong presensya ay andito. Thank you sa bawat isa na naising, Panginoon, na lalong lumago sa iyong biyaya. Kaya sa oras pong to, ang aming puso, ang aming isipan ay aming binubuksan. Kayo po lalo ang magpalago, kayo po lalo ang magpatatag sa bawat isa nandito. At ganoon din po ako. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, na tools, O God, o daluyan ng pagpapala ng iyong salita. Kaya sa simula pa lamang, O Diyos, thank you, Jesus. Sa gitna, O God, ng aming mga gagawin, hanggang sa katapusan, Panginoon, ng gawain to, ikaw lamang ang mapapapurihan sa pulpitong to. Sa simbahang ito, ikaw lamang ang maitataas, Panginoong Sus, ang iyong biyaya. Maraming pong salamat. Thank you, Holy Spirit, for guiding us. In the name of Jesus, amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ngayon po, pagpapatuloy natin ang ating pinag-aaralan, ang pamagat po niyan, kasama ang tunay na puso ng Pasko. Yan po ang series po natin. Kaya yung pamagat rin po ng ating awitin ay kasama. Talagang, kung sa baga, tinuon natin yan. Para sa buong Kapaskuhan, ito yung ating series. Kaya tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral. Mag-review po muna tayo para sa ating pag-aaralan ng mga nakalipas na linggo. Sige po, mag-review po muna tayo. Nung first week natin dyan, ang pamagat ng ating pinag-aaralan, God's promise, the arrival of Emmanuel. Ang ibig sabihin yan, God is with us. Ang Emmanuel na tinutukoy dyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. And then, pangalawa, God's gift of eternal life. Kasi, ito, nung ating pinag-aralan, ang natural na tao na walang pagkakilala sa Diyos, nabubuhay siya sa bios life. Ibig sabihin, natural lang yon. Kasi wala siyang pagkakilala sa Diyos, hiwalay siya. Ibig sabihin, yung kasalanan niya, umiiral sa kanya yung natural mind niya, yung natural sin niya, wala siyang pagkakilala sa Diyos. Pero, nung siya'y nakakilala, kaya bios nga po yun, natural lang. Kaya ang taong natural lang na nag-iisip na sa kanya ay puro pang sarili lang, hindi nakaugnay sa Diyos. Pero nung nakakilala yung taong yon, yung bios life niya, napalitan ng soul life. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng relasyon sa Panginoong Sus. Ang tawag doon ay soul life. Ang Diyos nanahan sa kanya, the God's kinds of life is nasa kanya. Ang buhay ng Diyos ay nasa kanya. Ang banal na Espiritu ay sumakanya. Nung tinanggap niya ang Panginoong Sus, na born again siya. Kaya ngayon, yung taong yon, pinananahanan ng Espiritu Santo, siya ay naging templo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ganun mo yun. Kaya from bios life to soul life. Kaya ngayon, andito, nasa atin yung Espiritu Santo, nakadeposit sa atin. Ano lang dapat gawin ng taong may pagkakilala sa Diyos, dapat lang natin palabasin yung nakadeposito dito sa pagmamahal, lahat ng wisdom ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo, ipapalabas natin para ma-express natin ho yun. Ibig sabihin, lalabas ho yun. Paniwalaan mo na kung meron kang sakit, ikaw ay pinagaling na ng Panginoong Sus.
I-express mo yun. Yung Soul Life na yun. Exercise nyo. Kung meron kayong mga pinagdadaanan na hindi magandang bagay, sabihin mo, kasama ko ang Diyos. I have the mind of Christ. Kaya yung spiritual blessing na yun, lalabas yun, umaapaw yun. Amen? Dahil kayo yung naka-united na kay Kristo, nakipag-isa na kayo kay Kristo. Basahin natin, Ephesians 1, chapter 1, verse 3 and 4. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Ibig sabihin, nakapag-isa na tayo kay Kristo nung tinanggap natin siya. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Ibig sabihin lang to, nung dati pa, dahil ang Diyos, alam niya meron siyang foreknowledge, alam niya natatanggap ka sa Kanya at alam niya sasampalataya ka sa Kanya. Dahil God all-knowing siya. Naniniwala po ba kayo na lahat ay alam ng Diyos? God all-knowing siya. Kaya ngayon, alam niya na ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus, malinis ka na. Hindi na niya nakikita ang iyong karumihan. Dahil lahat ito'y ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kinuha niya lahat ng mga sumpa, mga sakit, yung mga kapangitan natin, kinuha ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya, di ba sabi nga, we are holy and righteous. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Dahil lahat ito'y biyaya ng Diyos sa atin. Amen. Number 3, God's wonderful gift, the wonders of Christ. 7 po yan, the 7 wonders of Christ. Kung ang mundo, meron 7 wonders of the world. Ito meron. Pero yan, kahit pagbasa nyo lang, talagang pagpapalain na kayo. Isipin nyo, ang number 1, the wonders of His nature. Isipin nyo, ano nature ng Diyos? Tao, 100% man, 100% God. Amen. Number 2, the wonders of His birth. Pinanganak siya banal na Espiritu Santo. His wonders. Life niya, kita, namuhay siya ng matuwid. Wala siyang nagawang kasalanan. Yung kanyang pagkamatay, yung kanyang pag-resurrect, pagbalik niya dito, at ang kanyang paghahari. Amen. Ito palang talagang yung pinag-aaralan natin, napakaganda na. Talagang ang ating spiritual natin na pamumuhay talagang lalong lumalakas pag natin na pag-aaralan ng mga, yung pinag-aaralan natin yan. Kaya ako, kami lagi namin sinasabi, sana balik-balikan nyo to sa ating podcast. Amen? And then, i-share po natin para yung mga hindi nakakapakinig, mapakinggan nila. Napakaganda po ng mga mensahe po natin, ang mensahe ng biyaya. And then, yung last week, number 4, God's wise gift, Jesus is our counselor. Wala tayong ibang counselor, kundi ang Panginoong Hesus. Hindi ang mga tao, dahil pag ang tao nag-counsel sigurado, may kinikilingan, meron siyang tinitingnan. Pero pag ang Diyos, siyang naging counselor mo sa buhay mo, dadaan ka niya sa tamang daan. Amen. Kaya ngayon po, patuloy po tayo sa ating message po, yung part 5, Jesus Christ, God's exact representation, the implication of calling Christ as a mighty God and everlasting Father. Ang text pa rin po natin dyan is Isaiah chapter 9 verse 6. Basahin po natin, sabay-sabay po tayo. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. Kung mapapansin mo dyan, nilagay ko yung highlight, di ba? Kung nanotice nyo dyan, child is born, son is given. Ibig sabihin, yung child is born, pinanganak yung bata.
Ito'y isang hiwaga dahil si Maria, nung siya'y nagdadalang tao, ano sabi sa kanya ng anghel? Ang iyong dinadala ay, ano yung sinapupunan niya? Ang banal na Espiritu Santo. Hindi naman kasi sila nagkaroon ng contact ni Joseph. Ibig sabihin, yung a child is born na yon dito, dahil sa banal na Espiritu Santo. Sa Matthew 1:18 yan. Nakikita nyo, sinabi sa kanya ng anghel kay Maria, ikaw ay magdadalang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. A son is given. Ibinigay sa atin yung anak. Sino ba yon? Ang ating Panginoong Hesus. Isipin nyo, bugtong na anak ng Diyos ibinigay para sa atin dahil, alam nyo ba, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ganun kamahal tayo ng Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Naroroon pa, pasimula pa, sabi nga sa John 1:3, lahat ng nilikha dito sa mundo dahil sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Isipin nyo yun, yung lumikha ng langit at lupa, binigay sa atin, yung eternal spirit ng Panginoong Hesus, nasa Kanya na. Di ba? Ibig sabihin, hindi basta-basta yung binigay sa ating bata. Hindi ba just? Hindi basta-basta. Di ba? Dapat natin palakpakan nating Diyos na buhay. Palakpakan po natin. Hindi basta-basta binigay yung bata lang. O ito, bigay ko sa inyo para lang may masabi lang. Pero ito, ipinanganak sa mundo para tawagin ang ating Diyos, Mighty God, Everlasting Father. Amen? Diyos na nagkatawang tao, salita na nagkatawang tao. In the beginning, sa simula pa lang, andun na yung salita, nagkatawang tao siya para sa atin. Dahil mahal na mahal niya tayo. Amen? Kaya pag-aaralan natin, Jesus Christ, the Mighty God, and Everlasting Father. Number 1, the divine strength and power, Mighty God, highlights Jesus' divine nature and His omnipotence. Okay? Ibig sabihin, yung omnipotensya, makapangyarihan siya. Siya lahat yung kapangyarihan niya. Kaya sabi ko, yung pasimula pa lang, ginawa niya ang mundo dito. Kasama siya. Makapangyarihan na siya. Alam niyo ba, ang mga maling turo, ilagay na lang ho natin dyan, hindi nila ina-acknowledge ang ating Panginoon, tagapagligtas natin, na siya ay Diyos. Hindi siya, ibig sabihin, maliit lang siya. Propeta lang siya. Maliit na Diyos lang siya. Wala sa kanila ang Panginoong Hesus. Tao lang siya. Pero tingnan nyo, basahin natin sa Biblia. Tingnan natin, sa John chapter 5, verse 22 hanggang 23. For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son, that all should honor the Son just as they honor the Father. He will does not honor the Son, does not honor the Father who sent Him. Ibig sabihin, kailangan i-honor natin ang ating Panginoong Hesus, kung paano natin ino-honor ang anak. Di ba? Honor natin ang Father, ino-honor din natin ang anak. Tingnan ho natin sa Greek ho dyan, nakikita niyo dyan, yung just as. Ano sa Greek ho dyan? Katos. Ang ibig sabihin, even as, in the same way. Ibig sabihin, katulad, kapareho. Ganon dapat tingin natin sa ating Panginoong Hesus. Kung makapangyarihan ang Ama, makapangyarihan din ang anak. Malinaw po ba yon? Kung ino-honor mo yung Ama, ino-honor mo rin dapat ang anak. Kung wino-worship mo yung Ama, dapat din wino-worship mo ang anak. Lahat po yan, same din. Everlasting Father, parehas din ang Ama. Yung function lang ho nila ang magkaiba. Kasi dati, nangusap ang Ama ng Old Testament, and then, the New Testament ngayon, nangungusap ang Panginoong Hesus. Alam niyo ho ba, yung isang disipulo, si Philip,
Tinanong niya ang Panginoong Jesus. Sa John 14 verse 9, sabi ni Philip sa kanya, Panginoon, pakilala mo sa akin ang Ama. Sabi ng Panginoong Jesus, Philip, hindi ka ba naniniwala sa akin? Kung nakita mo na ang Ama, kung nakita mo na ang Anak, nakita mo na rin. Di ba? Ang Ama. Ibig sabihin, nakita mo na ang Anak, nakita mo na rin yung Ama. Si Philip na po yun. Dahil si Philip, ang gusto lang niya para ba talagang yung totoo, dahil kahit apostol po siya, para bang nagda-doubt siya. Pero hindi, sinagot siya ng Panginoong Hesus. Kung sino man nagtitiwala sa akin, ganun din dapat. Pinagkatiwalaan nyo na rin ang Ama. Kung nakita nyo ako, nakita nyo na rin ang Ama. Amen po ba? Tingnan natin sa Hebrew, chapter 1, verse 2 and 3. And now, in these final days, He spoke to us through His Son. God promised everything to the Son and as an inheritance. And through the Son, He created the universe. Number 3, the Son radiates God's own glory, expressed the very character of God, and He sustained everything by the mighty power of His command. Ibig sabihin, yung kaningningan ng Ama, andun rin yung kaningningan ng Diyos Anak. Parehas lang ho sila. Ang exact representation ng Diyos Ama ay ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan natin Diyos na buhay? Amen. Kasi kung ano ho ang attribute ng Diyos Ama, ganun din ang ating Panginoong Hesus. Huwag po kayong magduda. Ang dami ho niyan sa Biblia na magpapatuloy na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Amen? Yung kanyang deity, ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Marami po yan sa Biblia. Kaya ito nga po, pinag-aaralan po natin. Dahil ayaw po natin na tayo mawala, maliko, madaya tayo ng kalaban. Amen po? Kaya sabi sa Colossians 1 verse 15, sabi niyan, si Kristo, di ba? Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang Panginoong Hesus ang larawan ng Diyos. Kasi kahit noong Old Testament, wala naman nakakikita sa Diyos, sa Ama. Likod lang si Moses. Oh. Pero nung bumaba ang Panginoong Hesus, nakasama nila ang Diyos, kalarawan ng Diyos na hindi nakikita ang ating Panginoong Hesus yun. Amen? Ganon kabuti ang Diyos. Ganon siya ka-wonderful ang mga himala niya. Na kahit na hindi makontain ang ating isip, pero ito lang masabi ko, kailangan nating paniwalaan ang ating Diyos na buhay, ang ating Panginoong Hesus, na siya'y namatay at muling nabuhay para sa atin. Amen? 1 John 2:22. Basahin natin sa Tagalog. Ang sino mang ayaw tumanggap sa anak ay hindi kinaroroonan ng Ama. Ang kumikilala sa anak ay kinaroroonan ng Ama. Oh, ito, ibig sabihin nito, ang sino mang tumanggap sa anak. Di ba? Kailangan tanggapin natin. Paniniwala tayo. Panginoong Hesus, alam ko na ikaw ang maghahari sa akin. Kung paano kinikilala, Panginoong Hesus, ikaw, ganun din, kakilala ko ang Ama. Pero, ang masakit nito, sabi niya, ang sino mang ayaw tumanggap. Kasi meron ho talaga ayaw tumanggap sa Panginoong Hesus. Ayaw niyang paniwalaan ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya binibigyan honor ang Panginoong Hesus. Ang gusto niya, mas mataas ang Father. Pero dapat always equal footing lang. Dahil ang pagka-Diyos ni Kristo, parehas din ng pagka-Diyos ng Ama. Sinasabi ko ulit, yung function nila, ang function ng Ama nung dati, nung Old Testament, at ngayon, pinakikilala ng Ama ang Panginoong Hesus. Di ba? Maniwala kayo, tanggapin niyo ang aking anak.
At ang banal na Espiritu Santo naman na ngayon nasa atin, tinuturo tayo sa Panginoong Hesus. Nakita niyo po yung ikot? Ang Holy Spirit, tinuturo tayo sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, tinuturo tayo doon sa Ama. Yeah? Siya'y nagkatawang tao para ma-express niya na ako ang Diyos. Nakikita natin siya, kalarawan natin. Sabi niya, kalarawan ko ang Diyos. Ako at ang Ama ay iisa. Kaya dito po, sa Christianity, ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesus ay kakaiba sa reliyon. Tandaan niyo po yan. Ang reliyon ay maraming mga sinasabi, lalo na sa panahon ngayon. Ang kanilang mga paniniwala sa mga reliyon. Una, ang mga reliyon na ang tingin sa ating Panginoong Hesus ay isang mabait na tao lang, a great man. Because wala nang iba doon. Wala na. No if, no but. Sabi niya, mabait lang ang Panginoong Hesus. Pangalawa, propeta lang siya. Hindi siya Diyos, propeta lang. Mensahero lang siya. Pangatlo, ang Panginoong Hesus ay tao lang. Sabi, hindi Diyos yan, tao. Pero bang tao nakakapagligtas? Di ba ang tao nga, iniiwanan ka. Nasa Erika, iiwanan, bibitawan ka niya, walang tibay sa tao. Pero ang Panginoong Hesus ay tao nga. Pero, di ba, siya ay Diyos din. 100% man, 100% God. Ano tawag ho doon? Hypostatic union. Ibig sabihin, dalawang nature niya. And then, yung pangatlo, small God lang siya. Maliit na Diyos lang siya. Mas makapangyarihan ng Ama. Binabaliwala siya. Small God lang siya. Hindi niya kaya lahat. Yan yung mga reliyon. Pero tayo sa Christianity, religion natin, naniniwala tayo ng buong puso, buong isip ng ating Panginoong Hesus ay Diyos na buhay at Diyos na nagbago sa ating buhay. Amen? Binago kayo ng Panginoong Hesus? Amen. Di ba ha? Kasi relationship ho yun eh. Sigurado ako kayo dito kayo, binago kayo ng Panginoong Hesus. Binago ang buhay nyo. Sabi ko nga, from bios life, to soul life. Nakilala nyo. At mas lagi kayong uhaw sa kanyang salita. Lalo nyo siyang gustong maunawaan. Lalo nyo siyang gustong makilala. Sa pamamagitan nito, every Sunday, pakikinig ng podcast ng salita niya. Gusto nyong lumago ng lumago. Okay? Number 2, Jesus Christ, the mighty God and everlasting Father, conquering Savior. Through His death and resurrection, Jesus conquered sin, death, and evil. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus, lahat ito, napagwagian niya. Dahil walang ibang makakatalo sa dyablo, kundi ang Panginoong Hesus, ang kanyang kamatayan. Tayo, kahit na ipako tayo dun sa krus ng Kalbaryo, wala yung dugo natin at di natin kaya iligtas ang ating sarili. At hindi rin kaya ng ating dugo na bayaran ang mga kasalanan natin. Pero ang Panginoong Hesus, nung siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, nung tumigis ang kanyang dugo, nilinis niya tayo. Kaya ngayon, alam niyo ba kung saan nakatingin ang ating Diyos Ama? Hindi sa kabutihan mo, hindi sa kabaitan mo, kung hindi sa Panginoong Hesus, kanyang dugo na naglinis sa atin, sa inyo, sa bawat isa. Amen? Kaya ito, makakasandal tayo sa Kanya. Dahil napagwagian na nga ng Panginoong Hesus, kahit anong nakakakibat sa inyong kahirapan, o kasalanan man yan, sakit, kamatayan, lalo na ang kamatayan, takot na takot ang mga tao sa kamatayan. Pero, sabi ko nga sa inyo, magpantay man ang paa natin, alam natin kung saan tayo tutungo. Kundi sa langit tayo tutungo dahil ang Diyos ay naghanda
na sa atin para doon tayo sa langit. Amen? Kasi talagang ating nature natin sa Diyos, sa langit tayo. Papasalamat at magpupuri tayo sa Kanya. Kaya isipin nyo, walang kabigatan. Naiisipin mo, magdadagan sa'yo, maglulugmok sa'yo para ikaw ay, tawag dito, mapagod ng husto. Isipin mo lagi, ang kapangyarihan ng Panginoong Sus, ang Kanyang pinagwagian sa krus ng Kalbaryo. Kasama ka niya. Nasa born again spirit mo yun. Kaya tayong mga Kristiyano, lagi natin isipin, tayo'y tagumpay na. Amen. Kaya dapat lagi tayong nakangiti. Sige, ngitian niyo yung katabi niyo. Isipin natin ulit, binayaran na lahat ng ating Panginoong Sus, ating mga kasalanan, overpayment pa. Dahil kasama dyan, sa pagpanalo ng Panginoong Sus sa krus ng Kalbaryo, tinalo na niya yung devil. Ang devil, tandaan nyo, talunan na yan. Naghihintay na lang yan ng araw niya, oras niya, at para itapon siya sa dagat-dagatang apoy. Kaya kung may nanggugulo sa inyo, devil, ikaw, malapit na ang araw mo. Sabi mong ganun. Kasi yun dapat talaga eh. Kung ginugulo ka, devil, lumayas ka in the name of Jesus, wala kang karapatan sa akin. Sakit, wala kang karapatan. In Jesus' name. Dahil ito'y napagtagumpayan na ng Panginoong Sus, overpayment na nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga sa Galatians 3:13, di ba? Lahat ng mga napako sa krus, lahat ng mga sumpa, pinuwan na niya. Dahil yun ang sabi, lahat ng mga pinako sa krus ay sinumpa. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, sabi niya, ikaw ay malaya na. Amen. If the Son set you free, you are free indeed. Hallelujah. Thank you, Jesus. 1 Corinthians 15:55 hanggang 57. Where, O death, is your victory? Sabi diyan. Where, O death, is your sting? And the sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Diba? Kaya sabi ng Panginoong Sus, nasaan ka o kamatayan? Nasaan ang iyong kamandag? Kaya tayo, hindi na tayo mamamatay. Hindi na tayo mamamatay. Tandaan nyo yan. Pag nag-rapture. Amen. Kasi ang mga Kristiyano, sa totoo lang, isang beses lang siya mamamatay. Isang beses lang mamamatay. Pag namatay ka, halimbawa ngayon, namatay ka, hintay mo na lang pagbalik ng Panginoong Hesus. Sama ka niya sa langit. Kaya sabi ko, pwede ka rin hindi ka mamatay dahil pag na-rapture ka na. Pag kinuha na tayo, hindi natin alam. Baka mamaya lang, mag-rapture na. Amen? Ako sabi ko lagi, yan ang hope ko. Alam ko, darating ka, Panginoong Hesus. Darating ka. Mas maganda ang kalagayan natin sa langit. Amen? Tandaan nyo ang tunay na Kristiyano, isang beses lang siya mamamatay. Sa ngayon, sa panahon natin, pag nag-rapture, pwede ka pang hindi mamatay, kukunin ka na niya kagad. Pero, ang hindi mananampalataya, 2 beses mamamatay. 2 beses. Patay na siya dito. Nilibing na siya. 6 feet under the ground. Tapos ngayon, yung pangalawa, saan? Sa dagat-dagatang apoy. Itatapon siya. Patay pa rin dun. Ang hirap. Kaya ngayon, maraming salamat dahil alam ko, tayong mga tumanggap sa Panginoong Sus, hinihintay na lang natin ang kanyang pagbabalik. Amen. Then, number 3, sabi diyan sa number 3, Jesus Christ, the mighty God and everlasting Father. Number 3, eternal care and compassion. The title, Everlasting Father, highlight Jesus' eternal nature and His fatherly care for His people. Sabihin, yung kanyang pag-aalaga, kanyang pagtingin sa kanyang mga anak, yung fatherly care. Basahin natin. John 10:28 hanggang 30. I give them eternal life.
They shall never perish. No one will snatch them out of my hand. 29, my Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. Ibig sabihin, ganun siya magmahal sa atin. Yung kanyang pag-iingat. Nasa kamay ka ng Ama at nasa kamay ka ng Panginoong Hesus sa anak niya. Ingat na ingat siya, and then binalutan ka pa ng banal na Espiritu Santo. Parang dito yung lagi naming illustrate. Kasi yun po ang dapat mag-sink-in sa ating isipan na mahal tayo ng Diyos. Iniingatan niya tayo. Ano man ang sitwasyon sa buhay, lagi kayong iingatan ng Diyos. Para ba yung mga magulang? Ang mga magulang dito, ako rin, di ba, may nagkaroon ng anak. Tingnan nyo, yung mga anak ko, lalaki. Di ba? Yung bata pa yan, kaya sinasabi, yung maliliit pa yan, kahit ngayon maliliit, di ba? Ayaw nyong mawaglit sa paningin yung batang yan, yung anak nyo. Ayaw nyo, baka mamaya, mawala, matalisod, talaga yung pag-iingat nyo. Sa ating mga tao yun, no? E paano pa ang Diyos? Oh. Kaya nga ito, nagpapasalamat tayo dito sa children ministry natin, di ba? Iniingatan yung mga anak natin dyan, tinuturuan ng Word of God. Ganon din ang pagmamahal ng Diyos Ama. Kung paano tayo nagmamahal sa mga anak natin na talagang ayaw pa nga natin yan padapuan sa langaw, ayaw pa natin padapuan yan sa lamok, di ba? Pag talagang tiniris mo yung lamok, talagang durog. Kasi ganon yung pagmamahal mo. Ikaw, ganun din ang Ama, ang anak. Gusto niya, iniingatan ka niya. Gagabayan ka niya lagi. Lagi kanyang paaalalahanan. Lagi kanyang tatapikin, anak, andito lang ako. No one can snatch them out from my hand. Pangako niya yan. Ilagay po natin sa ating puso't isipan yan. Hindi niya tayo pababayaan. And then, sabi niya dyan, verse 30, I and the Father are one. Ibig sabihin, magkaisa talaga ang anak at ang Ama. Kaya pwede mo siyang tawagin, Diyos ko, nakatawag, di ba, Abba Father? Everlasting Father. It's also, our Lord Jesus Christ is our Heavenly Father. Pero, magkaiba sila, hindi ko sinasabi, same nature, ibig sabihin, iisa lang sila. Pero yung pagtawag lang natin sa Kanya, pwede rin natin tawagin siya Ama. Dahil everlasting Father din, sinabi ko kanina, di ba? Mighty God. Yung nature nila, pareho lang silang Diyos. Parang tayo, ang nature natin, pare-pareho tayong tao. Meron ba ditong hayop? Wala. Pero ang nature nila, pareha silang Diyos. Again, para hindi kayo malito, yung function lang po nila. Ang function ng Ama, dati, noon. At ang function ng anak, nung New Testament, di ba sinabi nga ng Ama, binigay ko na ang judgment sa anak. Kasi ang Panginoong Hesus sa Kanya, manggagaling ang judgment. Kanina, binasa natin doon sa John. Hindi nag-judge ang Ama. Ang mag-judge sa atin ang Panginoong Hesus. Kung tatanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. And then, yung Holy Spirit ngayon, yun ang nagkukonvict po sa atin. Amen? Na para patungo sa ating Panginoong Hesus. John 14:18, sabi niya, I will not leave you as orphans, I will come to you. Ano ho ang Greek ho dyan sa yung orphans? Ibig sabihin, orphanos, literally means fatherless, bereaved. Sabihin niyan, yung ulila, hindi ka iiwang ulila ng Panginoong Hesus. Hindi ka niya iiwanan na, bahala ka dyan. Diyan ka na lang. Kung hindi, meron kasama. Meron kasama. Ano yun? Yung Panginoong nating banal na Espiritu Santo. Di ba? Bago umakyat ang ating Panginoong Hesus sa langit, di ba? Sabi niya, iiwang sa inyo. May makakasama kayo, ang banal na Espiritu Santo. Kaya walang sandali na tayo pinabayaan ng Diyos.
Amen. Ngayon, kumikilos sa atin ngayon ay yung banal na Espiritu Santo. Pagkaakyat ng Panginoong Hesus sa langit, iniwan niya, sabi niya, meron kayong makakasama ang banal na Espiritu Santo. Amen? Kaya ngayon nga, napakaganda talaga nung kanta ng Beloved Grace Worship, yung kasama. Meron ho tayo dyan sa YouTube, pakinggan nyo po, may mga lyrics. Tapos doon po kayo kumanta, parang -1. Yung daluyong ng mundo, parang umaawit ako, no? Daluyong ng mundo. Hindi tayo niya iiwan. Kahit na magulo to, basta kasama natin lagi ang Panginoong Hesus. Amen! Thank you, Jesus. Kaya ngayon, tingnan naman po natin yung beloved walk natin. Kaya kailangan, meron po tayong application. Yung beloved walk natin, number 1, trust in His power. John 14:13 hanggang 14, sabi niya, I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name and I will do it. Tandaan nyo to, anumang kahirapan dito sa mundong to, lagi nyo lang tandaan, kasama nyo ang Diyos. Pag kayo nananalangin, in the name of Jesus, sabi nyo, in the name of Jesus, alam ko, you will do it. Sabi naman dyan, I will do it. Gagawin mo, Panginoong Hesus. Meron akong panalangin. Alam ko, tutugunin mo, didinggin mo ang aking panalangin. Anuman ang pinagdadaanan mo sa buhay na to, sa trabaho, promotion, panalangin mo lang. Manampalataya ka ng buong puso. Kasi doon ang gusto ng Diyos lagi kang nakikipag-communicate sa Kanya. Lagi kang nakikipag-usap or nagpe-pray ka sa Kanya. Di ba? Para sa anak at sa mag-asawa, laging nag-uusap, mas maganda. Kailangan meron kayong communication. Ang Diyos din, nasa atin. Nasa born again spirit natin. Kausapin natin. Lagi tayo mag-think. Kahit sa umaga, thank you Lord sa kalakasan ngayong araw na to. Makipag-usap lagi. Mag-pray kayo. Lagi yung ugaliin po natin yan. Pagkain pa lang, pasalamatan natin. Pagtulog pa lang sa gabi, magpasalamat tayo. Nagampan natin buong araw, tayo'y ligtas, tayo'y malakas. Amen. Kaya, in the name of Jesus, hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan nyo, garantisado, tutugunin ng ating Panginoong Hesus. In the name of Jesus. Ephesians 6:10, finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sabihin to, laging pinapaalala ng ating Diyos na tayo tiwala sa biyaya niya, sa kanyang mighty power, sa grace niya. Habang hinaharap natin ang mundong to, magulo, mahirap, lagi nagtataas ang mga inflation ng pera natin, di ba? Yung gasolina, kahirapan sa mundo to, pero magtiwala tayo sa Diyos. Lagi tayong nakaugat sa biyaya niya. Nakaugat tayo sa pananalangin sa ating Diyos. Tayo nagtitiwala sa kanyang salita ng mga nabasa natin. Kaya sabi nga kanina, Pastor J, kung kayo may karamdaman, sa kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling na. Kaya sa oras na ito, ni-receive nyo na ang kagalingan. Paniwalaan natin, ating lakaran ang katotohanan ng salita ng salita ng Diyos. Amen. Lakaran natin salita ng Diyos. Ipamuhay natin. Isuot natin yung baluti, di ba, ng banal na Espiritu Santo. Kasi sigurado ko, pag nasa inyo ang Holy Spirit, gagawa tayo ng mga mabuting bagay. Yung last week nga, tinuro ko, di ba? Pag nasa inyo lang ang Diyos, ayaw nyo na, di ba, ng mga kasalanan, hindi na kayo kakain ng mga hindi magagandang bagay. Kung ba, ibig sabihin, yung mga mga panis, bagay, wala nang kumakain ng panis. Di ba? Ibig sabihin ko lang, ayaw nyo na ng hindi kalugod-lugod sa Diyos yung mga ginagawa nyo. Kasi ang gusto na tunay na mananampalataya, lahat ng ginagawa niya ay para sa kapurihan ng Diyos. Kakapurihan ng ating Ama. Dahil nakikita
tayo ng mga ibang kapatiran natin o ibang mga tao, makikita niya, uy, iba tong Kristiyanong to ah. Sabi niya, kahit na mga pinagdadaanan, laging nakangiti. Mapagmahal pa rin sa, kahit na kinakawa, pero mahal pa rin niya. Pinapanalangin pa rin niya. Kaya nga kailangan natin talaga ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Dahil kung tayo lang, sa totoo lang, hindi natin kakayanin. Amen po ba? Lahat tayo aangkas lang sa biyaya ng Diyos. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who is strengthening me. Jesus Christ, our mighty God, everlasting Father, and our source of strength in times of weakness and refuge in times of trouble. Ano man ang ating kalungkutan, kasama natin ng Diyos. Siya ang ating sandigan. Ano man ang ating problema. Sa biyaya niya, lahat ito nagagawa natin. Amen? Nalalagpasan natin dahil sa tulong ng ating Diyos sa buhay natin. Number 2, embrace in His eternal love. Yakapin natin ang pagmamahal ng Diyos. Iba yung talagang ang Diyos, di ba? Pag tayo, niyayakap na tayo ng Diyos. Yakapin din natin ng Diyos. Para bang sa mag-asawa, di ba? Pag ako niyakap ko ang asawa ko, yayakap din sa akin. Pag ikaw, niyakap kita, tapos ikaw nakaganon ka lang, para kang tuod. Kailangan din natin, meron din tayong ipapakita. Yakapin din natin ang Diyos. Pakita natin sa buhay natin na kumikilos ang Diyos. Nakikita sa buhay natin ng tunay na mananampalataya, tunay na naniniwala sa biyaya ng Diyos. Amen. Romans 8:38 hanggang 39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers. 39, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Ano man sirkumstansya, mahal na mahal ka ng Diyos. Tandaan niyo yan. Mahal na mahal ka ni Daddy God. Oo. Kahit na minsan tumatalembuang tayo, natitisod tayo, diba? Mahal ka pa rin ng Diyos. Sabi nga, ang isang anak, kung nagkamali man yan, anak ko pa rin yan. Ang mga anak ko, nagkamali sila, anak ko pa rin yan. Hindi ko di na kita anak, nagkamali ka. May ginawa kang di maganda, hindi na kita anak. Hindi. Anak ka pa rin niya. Nga lang, tayo, dahil sa mundong to, like ko sinasabi, tayo ay natatalsikan ng mga dumi. Tatalsikan tayo ng putik. Pero, hindi tayo na naglulublob sa putik. Amen? Dahil nilinis na tayo ng Diyos. Ayaw mo na ng putik. Natatalsikan ka dito. Dahil sa mga gawa ng mga ibang tao, tayo, nakakaranas tayo, di ba? Mga minsan, nagkakamali tayo, lalo na pasaway yung kamote, di ba? Magkakat sa'yo, yung mga taong yun. Ang gagawin mo, sabi ng Pastora Berna, I am blessed. I am blessed. Ganun lang po. Lagi nating isipin, mahal tayo ng Diyos. And then, panalangin nyo ang mga nagkakamali sa inyo. Ang mga gumagawa sa inyo ng mga mali. Sinasaktan kayo, ipanalangin nyo siya. Amen. Kaya sa oras to, ito lang yung sample ko sa atin. Kung mayroong mga problema, alam nyo, tingnan nyo na lang to Ang eroplano, napakalaki. Pag andun kayo sa NAIA, tama po ba? Ang laki. Talaga pag tinignan nyo, isang ibon na napakalaki. Oo. Isipin mo, kung yun ang problema mo, ganun kalaking eroplano, wow, ang laki. Pero,
tingnan nyo naman pag lumipad. Halos, ang liit na, hindi nyo na siya makita. Ibig sabihin, ang problemang yun, habang lumalapit ka lang doon, nakikita mo. Kasi talagang effort mo, sarili mo eh. Talagang, hindi, kaya ko itong gawin, kaya ko itong problemang to. Ako lang, ako, gagawin ko to. Lahat ng mga resources gagawin ko to, ako. Nag-fail ka. Yung problema mo, hindi mo nasagot. Ngayon, ang gawin mo, umangkas ka sa biyaya niya. Di ba pag tayo nasa eroplano, yung mga nakakasakay doon, nakasit lang kayo, nakaupo lang kayo, hinihintay nyo pa yung pagkain sa eroplano. Ibig sabihin ko lang, umangkas tayo sa Kanya, magtiwala tayo, ano man ang problema mo, andun ka. Di ba? Fasten your seatbelt. Yung seatbelt mo, andun ka. Talagang nagtitiwala ka dun sa nagdadrive, dun sa piloto, kahit di mo kilala. Alam mo, dadalin ka niya sa tamang destinasyon. Ngayon, nakikita mo yung eroplano, hindi, andun ka sa gitna, andun ka sa loob. Alam mong meron kang kasama, yung piloto na magdadala sa'yo sa tamang destinasyon. Ganun din, dapat ang tingin natin. Tingnan natin, kung malaki yung problema mo, alam ko, kasama ko ang Diyos. Ikaw, Diyos, ang magdadala sa akin. Dito sa problemang to, malalagpasan ko to, kasama kita. Amen? Nagta-travel kayo, andun, umiikot kayo sa mundo, andun ka, relax ka lang, nakaset ka lang, wow, nakaangkas ako sa biyaya ng Diyos. Yung effort mo, wala kang pagod. Sa aeroplano, di ba? Nakaganon ka lang. Hintay mo, lalo na kung nasa, business class ka. Ang ganda dun. Oh, may pagkain. Ano lang ang sinasabi ko? Magtiwala tayo sa Diyos. Kung tinitingnan mo, sobrang laki ng problema mo, kasing laki ng aeroplano, mas malaki ang himpapawid. Pag umalis yan doon, nakita mo, ang biyaya niya ang magbibigay sa atin ng kasapatan. Ngingitian mo na lang yan. Sabi mo, wala na to. Nalagpasan ko na dahil kasama ko ang Diyos. Amen? Walang imposible sa Kanya. Walang mahirap sa Diyos. Amen? Sige po, wrap up na po natin. Jesus Christ, the mighty God and everlasting Father. Pwede po ba sabay-sabay nating basahin? Number 1, divine strength and power, mighty God, highlight Jesus divine. And then, number 2, conquering Savior through His death and resurrection. Jesus conquered sin and evil. Number 3, eternal care and compassion. The title, Everlasting Father, highlight Jesus' eternal nature and His fatherly care for His people. And then, atin yung beloved walk natin para sa buong linggo. Ito ang ating lalakaran, ito ang ating titingnan. Number 1, trust in His power. Number 2, embrace in His eternal life. At ang ating beloved thought, kasama ko ang Diyos, aasa ako sa Kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Amen. Pwede po ba natin palakpakan nating Diyos na buhay? Natuto po ba tayo na ating Panginoong Hesus ay ating mighty God and everlasting Father? Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa iyong mga salita na aming napag-aralan. Thank you dahil talagang ikaw ay tapat. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sa oras pong to, kung meron man mga nakikinig sa podcast dito na bago, ka-attend lang, inaanyaya ko kayo na para lalo nyong ma-embrace ang pagmamahal ating Diyos. Inaanyayahan ko kayong tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Dahil dito, matatagpuan niyo ang tunay na kapayapaan ng buhay. Sundan niyo lang ako sa maiksing panalangin. Kahit sa podcast, manalangin tayo. At dito rin sa bulwagang to, sabayan niyo ako sa mga maiksing panalangin na to. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa oras pong to, Sa oras pong ito,
Ako ay naniniwala sa iyo Ako ay naniniwala sa iyo na ikaw na ikaw ay namatay ay namatay sa krus ng Kalbaryo sa krus ng Kalbaryo at pagkatapos ng 3 araw at pagkatapos ng 3 araw ay ikaw ay muling nabuhay. ay ikaw rin ay muling nabuhay. Ako po Ako po ay nananampalataya sa iyo ay nananampalataya sa ng buong puso ng buong puso at isip. at isip. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. at tagapagligtas. Kayo na po Kayo na po ang maghari ang maghari sa akin. sa akin. Isulat niyo po Sulat niyo po ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Maraming salamat po, Maraming salamat Panginoong po, Yesus. Panginoong Yesus. Ako na lang mananalangin. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po sa mga tao na sinambit ka at tinanggap ka, Panginoong Yesus, bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay. Ikaw po ang nakakaalam ng kanilang puso. At pagbukan ng kanilang bibig, kayo po ang nakakaalam. Sa oras pong to, O Diyos, sila'y aking pinapanalangin na sila po'y pinagpala mo na, lalo na ang kanilang spiritual life, O God. At anuman ang kanilang pinagdadaanan, O Diyos, kayo po ang tumugon sa kanilang mga panalangin, sa kanilang physical na pangangatawan, sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan, O Diyos. Alam kong tinugon mo na ang kanilang panalangin. Yes and amen, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po. Di po ba tayong tumayo? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoong Yesus, salamat. Dahil alam po namin, ang aming mga napakinggan na iyong salita, ito'y magiging kalakasan namin. Kalakasang espiritual, O Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal na hindi nagmamahal, hindi nagbabago, O Diyos. Salamat at ikaw ay tapat sa amin. Salamat sa iyong kapangyarihan na pinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa. Ibinahagi mo ito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo na nananahan sa aming puso, sa aming born-again spirit, O Diyos, na ito'y mailalabas namin, Panginoon, sa buong isang linggo, O God, yung kalakasang to, O God, na makikita na sa amin ang kabutihan mo, Holy Spirit. Dahil alam namin sa mundong ito ay napakagulo, pero ikaw ang nasa amin, ikaw ang tunay na nagbibigay kapayapaan sa aming buhay. Makikita to, Panginoon, ng sanlibutan na ang tunay na mananampalataya ay umiibig. Lalakaran namin ang iyong salita, O Diyos. Thank you, Jesus. Dahil ikaw, O Diyos, ang unang nagmahal sa amin. Makikita to sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, O Diyos, kasamahan namin sa trabaho. Makikita ka, Panginoong Yesus, sa aming buhay. Nakakaiba ang tunay na may Kristo sa buhay. Kami magiging ilaw at asin ng sanlibutan ito. Thank you, Jesus, for your love and for your grace. Hallelujah. Salamat, Panginoong Yesus. Ulit sa buong isang linggong to, Lord, aming dinideklara, O Diyos, ang lahat ng kasaganahan sa aming buhay, sa aming pamilya, blessing upon blessing, O God. San man kami idako ng aming paa, san man kami pumunta, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang iyong banal na Espiritu Santo ay sumasa amin. Thank you that we are victorious, O God. Thank you. Kaya kung ano man ang gawain ng kalaban, gawain ng dyablo, ito'y aming sinasawata in the name of Jesus. Go to the bottomless pit. Wala kang karapatan sa aming buhay. In the name of Jesus, I speak healing right now, Panginoon. May mga sakit, kaya sa oras na to, tinanggap mo na ang kagalingan. Ikaw ay malakas, malusog, masigla.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, O God. Sa inyo po namin lahat binabalik ang kapurihan. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast. Where God's grace revealed.